ay dating pastol. Meron silang kalabang mga Philistine, di ba? May isang sundalo yung Philistine na napakalaki, mahigit 8 feet. Sundalo. At walang makatalo. Ang yapagayabang pa ng hari, kung sino makakatalo sa kanya, lahat kami magsusurrender. Walang makapag-challenge hanggang may lumabas na isang pastol. And then, ginamitan niya, tinamaan niya kagad sa ulo, tumumba kagad yung malaking tao. Kinuha niya yung espada ni Goliath, tinaga niya sa ulo, patay. Kaya siya ang naging bagong general ni King Saul. Naging asawa ng anak ni King Saul. Pero naging parang pinagselosan. Dahil nga masyadong sumikat si David, kaya ang nangyari, sinubukan niyang patayin si David, pero wala siyang nagawa. Hindi niya mapatay si David. Hanggang sa napatay si Saul sa isang digmaan sa Gilboa, si Saul ang naging bagong hari. Si Saul ngayon ang may pagkakataong buuin ang bansa ng Diyos para tumanggap sa Misaya. Pero nagkasala rin si David. Anong kasalanan ni David? Ang kasalanan ni David, babae din. Sino yon? Si Bathsheba. Habang si Bathsheba ay may asawa, naligo siya sa labas ng terrace ni David. Of course, walang damit. Ito naman si David, nanood. Hindi niya iniwasan. Nung nasa siya rin sa babae, nalaman niya may asawa, tinapon niya sa digmaan yung malaki, kinuha niya si Bathsheba. At mula noon, nagkagulo-gulo yung buhay niya. Nagkagulo-gulo yung mga pamilya. Pati yung mga anak niya, nagla-love triangle. Hanggang yung isang anak niya, rinibeldehan siya. Si Absalom. Anyway, nung natapos yung pagkahari ni Saul, sinong sumunod na hari? Yung anak niyang si Solomon. Ano naman ang problema ni Solomon? Bakit hindi natuloy ang pagpapadala sa Misaya ng panahon ni Solomon? Dahil din sa babae. 700 ang asawa ni Solomon. At meron pa siyang 300 na concubine na sinasabi. At yung mga ibang asawa niya ay mga galing sa ibang lugar. Iba-ibang mga kultura, iba-ibang mga Diyos. At may mga mahal siyang asawa na pinapatayan niyo pa. Pero sikat na sikat si Saul. Noong umpisa, ang sabi niya, hindi mo ko kailangan bigyan ng kahit ano, talino lang para mamuno. Ito yung isang magandang kwento sa Biblia. 2 ina, pinag-aawayan ng isang bata. O, ito ang solusyon. Akin na yung isang kutsilyo, hatiin natin yung bata sa 2. Alam niyo yung kwento na yun? At sabi ng isa, o sige, sabi ng iba, wag na lang, sa kanya na lang yung bata. So, naging tanyag at sikat si Solomon sa kanyang mga naging desisyon. Kaya naging isang libro din yan sa Biblia, The Wisdom of Solomon. Pero, sa ikatlong pagkakataon, nagkaroon ng hari ang Israel, imbis na maging maayos, yung mga hari mismo ang gumagawa ng kasalanan sa mata ng Diyos. Especially yung kasalanan pinaka hindi niya gusto, yung sa kasalanan may kinalaman sa sexual. Kaya pagkatapos sa Solomon, ano nangyari? 3 sunod-sunod na hari, nahati ang bansa. Si Solomon ang nakapagtayo ng temple, although si David ang unang nag-isip niyan. Pero dahil sa kasalanan ng David, hindi ginagawa, si Solomon ang nagpatayo, pero pagkatapos na ipatayo yan, nahati ang bansa. Isa sa mga asawa niya, yung Queen of Sheba na tinatawag. So pagkatapos ng nagkaisang Israel, nahati ang Israel sa 2. Ano nangyari? Naging 2 parte. Yung nasa north, ang tawag Israel, yung nasa south, Judah ang pangalan. Ang ibig sabihin nitong 2 ito, ay parang Cain at Abel din. 10 tribo sa Hilaga, 2 tribo dito sa south, sa timog. At itong southern kingdom, 2 lang, si Judah at saka si Benjamin. Ang dahilan din ito ay para maayos ang Israel dahil nga wala na silang pinagkaiba sa mga hentil. Naging maraming bumabalik sa kanila sa mga Diyos-Diyosan, maraming mga gumagawa ng hindi maganda na ayaw ng Diyos. Kaya hinati para malinisan. Kaya ito ang ibig sabihin, Cain and Abel. Kung titingnan mo ang kasaysayan ng Biblia, yung northern Israel ay pinamumunuan ng mga evil kings, sabi doon. Dito naman, conservative ang description. Conservative kings ang tawag sa southern kingdom. Kaya ito ang Abel, relative good, ito yung Cain, relative evil. Ito rin ang panahon na dumating ang napakaraming mga propeta ng Israel para magbago ang buong bansa. Dumating si Isaiah, dumating si Jeremiah, dumating si Elijah, dumating si Daniel. Ito yung 4 na major prophets.
May dumating din na 8 minor prophets, kaya 12 lahat yan. Dumating sila para ayusin ang Israel. Pero imbis na yung South ang maka-influensya ng North, yung corruption ng North ang naka-influensya sa South. Ibig sabihin, ang buong bansa na unang pinili ng Diyos na tumanggap sa Messiah, naging corrupt. Kaya ito ang malungkot na parte ng kasaysayan ng Israel. Kaya pinarusahan sila ng Diyos. Ang unang parusa, inatake sila ng mga kaaway. Ang unang matake sa kanila, Assyria. Ito yung bagong Syria ngayon. Pinagpapatay ang mga tao sa North. Halos inubos. Kaya may tinatawag tayo sa kasaysayan na the lost tribes of Israel. Nag-alisan sila sa Israel. Nagpalit sila ng mga pangalan na apelido. Ayaw na nilang bumalik doon. Kasi pinagpapatay sila, inubos sila during the divided kingdom. And then pagkatapos noon, meron pang isang kapangyarihan, ang pangalan Babylonia, inatake naman ang South. Kaya inatake sila sa North, inatake rin sila sa South. During the divided kingdom. Yan ang nangyari. Ito yung Northern Israel, ito yung pinagpapatay sila doon. And then pumasok nila mga Babylonian. Babylonian, ito yung bagong Iraq ngayon. Pumasok sila sa Judah at marami rin sinira at pinatay. Ang pinakamahalaga diyang sinira nila yung templo na pinagawa ni Solomon. Kaya imagine, iisa lang ang bansa ng Diyos na alam ng Hudyo. Iisa lang ang templo ng Diyos na alam ng mga Hudyo. Sinugod sila ng kaaway, hindi lang sila pinahirapan, nakita nilang winawasak ang kanilang templo. Ito ang malaking parang kasakitan ng damdamin nila nung nangyari sa kanila yon. At hindi lang yon, kinuha ng mga Babylonians, yung mga ibang Hudyo at dinala sa kanilang kaharian. Kaya ito yung tinatawag na Jewish exile. Kasama na dyan si King Jehoiakim at saka si Propetang Daniel at marami pang iba dinala dyan. Kaya kumbaga, nasira ang bansang Israel. Nasira ang North, nasira ang South, dinala pa rito yung mga namumuno sa kanila. So nung nandun sila sa Babylonia, ito yung time na nagkaroon din sila ng settlement doon for 70 years. Pero nagkaroon na naman ng isang makapangyarihang bansa. Ang pangalan niya, Persia. Ito ang bagong Iran. Sila ang tumalo kay Haring Nebuchadnezzar ng Persia, na siyang nag-utos nung natalo ang Babylon na pabalikin ang mga Hudyo doon sa Israel. 3 grupo silang umuwi sa pamumuno ng 3 propeta. Si Malachi, si Ezra, at saka si Nehemiah. Yan ang pagbalik nila sa Israel. Nung nasira o nung tinalo ng Persia ni Haring Xerxes ang Babylonia sa ilalim ni Nebuchadnezzar. Ito yung 3 propeta na bumalik at siya nagsimula ng pagbabago sa bansang Israel. So pagkatapos ng 210, kasi 70 years na punta sila sa Babylon, at 140 years ng pagbalik nila sa Israel, nagkaroon ng tinatawag na panahon na captivity and return. Hanggang sa huling preparation for the Messiah. Sa pamumuno ni Malachi, ni Ezra at saka ni Nehemiah, nagkaroon ng parang pagbabalik loob. Si Malachi ang nagsabi na balikan natin ang pagtuturo ng Biblia. Magbasa tayo ng salita ng Diyos mulit. Pilitin nating buuin ang ating templo. Gumawa sila ng mas maliliit na tinatawag na mga sinagoga. Dumami ang tinatawag na mga grupo. Nagkaroon ng mga Pharisees, Sadducees, Essene. Ang pinakasikat at malaki yung mga Pharisees. Yan ang mga grupo na namumuno ng panahon ni Jesus. Yan, nagkaroon sila ng bagong interes sa pag-aaral ng salita. Ang tawag nila sa kanilang libro, Torah. Ito yung teaching ng Old Testament. At isa pang nangyari nung panahon na yon, ang pagtaas ng tinatawag ng Rome. Ang Rome, ang pinakamakapangyarihang syudad, sapagkat ito ang sentro ng isang napakalaking empero. Hindi lang dito sa Europe. Kung titingnan yung talagang influence ng Rome, umaabot pa doon sa Middle East. Sa tinatawag na Constantinople, ang center ng Anatolia. Ito ang sentro noon. Yan ang mga ibang Christian areas noon. Ngayon, nahati, di ba? Nagkaroon ng Orthodox, tapos yung Orthodox Church na dominate ng Islam, nung inatake ng Ottoman Empire, yung Middle East. Pero ang Rome, ang isang palatandaan, sabi ng principle, na pinaghandaan ng Diyos ang pagdating ng Bisaya, kaya ang tawag sa panahon na yan, preparation. Pinag-usapan natin ito noong nakaraang linggo.
Nung nabuo ang Roman Empire, malakas din ang Persian Empire, Indian Empire, at Chinese Empire. Dumating si Socrates sa Greece, si Zoroaster sa Persia, si Buddha sa India, si Confucius at si Lao Tzu sa China. Nung panahon na malapit nang dumating si Jesus sa Israel, ang buong Roman Empire nagsasalita ng isang language, Greek. At meron silang tinatawag na axial center. Ang Rome is the center of the rest of the empire. Kaya nakahanda ang mundo, pag dumating na si Jesus, madali sanang tinanggap ang kanyang turo sa Israel, madali sanang tinanggap ang kanyang turo sa buong Roman Empire, madaling kumalat sa Persia, sa India, sa China, hanggang sa umabot sa Far East, sa lugar natin sa mundo. Pero, nung dumating si Jesus, hindi kaya nangyari. Ano nangyari nung dumating si Jesus? Siya ay pinatay. Kaya dahil doon, hindi natupad ang plano, inulit ang kasaysayan ng Israel sa kasaysayan ng Kristiyano. Kaya itong kasaysayan na ito, malinaw ang layunin niya. Ang paghahanda sa pagdating ng second coming. So, ang unang kasaysayan, persecution, pangalawa, patriarchs, United Kingdom, divided kingdom, papal captivity, preparation. Sa dulo ng panahon na ito, darating ang Misaya. Ito ang pinapakita sa atin ng kasaysayan. Dito nagsimula itong panahon na to, nung panahon na lumabas si Malakay. Sino si Malakay? Siya yung reformer ng Israel. Siya ang nagsabi sa mga Israelitas, bumalik na tayo sa pag-aaral ng Biblia o ng Torah at paghandaan ang pagdating ng Misaya. Dito, nung 1517, nagsimula din ang Reformation. Sino yung pinaka-leading figure ng Reformation dito? Si Martin Luther, yung German. At nangyari yung kanyang protesta nung 1517. Kung itong kasaysayang ito ay umulit sa kasaysayan dito sa baba, sa Kristyanismo, itong 1517 ay mahalagang panahon na tumutugma sa panahon ni Malakay. Galing kay Malakay, pagkatapos na 400 taon, dumating ang Misaya. Sa makatwid, ang 1517 na pagdating ni Martin Luther, kung dadagdagan mo ng 400 taon, ito ay parallel sa naunang naunang kasaysayan ng Israel sa kasaysayan ng Kristyanismo. So, 1517 plus 400 equals 1917. Ayon sa pag-aaral ng kasaysayan, ito ang pinakamaagang panahon na maaring dumating na ang Masaya. Pero binasa natin to dun sa last part. Dito lang sa huling parting ito. Pero hindi eksakto. Ito 400 years, ito natapos 396 AD. Pagkatapos naman ito naman sumobra. Dito 400 years, dito 406 ang period na ito. Natapos ito kasi 800 AD. Ito naman, 120 years, ito naman kinulang na isang taon, 919 AD. So may mga discrepancy, kaya buuin natin. Bilangin natin lahat nung panahon na to. 400 plus 400 plus 120 plus 400 plus 210 plus 400. Kasi pag inad mo yan lahat, ito yung equivalent ng buong preparasyon bago dumating si Jesus unang pagkakataon. So i-add natin lahat. Ilan ang magiging total niyan? Total, 1,930. So dalawang number ang lumalabas. 1970 ang earliest, 1930 ang latest. Ano mapapansin niyo sa mga panahon na yan? Tapos na yan. Hindi na natin yan hinihintay. 1917 to 1930 ay nangyari na. Siguro iba sa inyo, hindi pinanganak ng mga panahon na yun. Mga 1940s, 1950s kayo. Kasi kung pinanganak kayo ng mga 1930, di ilang taon nyo na ngayon? You're already like 86 years old, right? Matanda na. So, ito ay mga nangyari na. At kagaya ng ating talakayan sa discussion ng eschatology, ang panahon ng last days ay ang panahon ng pagbabalik ng Misaya. At sinabi natin sa lecture na yon na dumating na ang panahon at ito na yung panahon ngayon. Ibig sabihin, hindi na tayo naghihintay. Dumating na ang panahon ng pagbabalik ng Misaya nung period nung 1917 to 1930.
Maraming nangyari sa panahon na yan. Alam niyo ba, ang unang digmaang pandaigdig nangyari mga 1914. Natapos ito 1917. Isa sa mga palatandaan daw ng pagbabalik ng Misaya ay mga digmaan at alisngas ng digmaan. Wars and rumors of war. Magkakaroon doon ng maraming kalamidad. Ito na yun, nangyayari na. Hindi ba? 1917, dito rin pinanganak ang unang bansang komunista, ang Russia. Ito yung period ng Communist Bolshevik Revolution. 1917 yon. At saka maraming binigyan ng mga revelation ng mga simbahan. Isa na dyan, ang simbahang Katoliko. Hindi ko alam kung meron sa inyo nakakaalam ng kwento ng Fatima. Yung Fatima ay lugar sa France. Nagpakita daw yung ina ni Jesus, si Mary, sa mga 3 batang pastol sa Fatima. Nagpakita siya ng mga ibang himala. Bago siya nawala sa mata ng mga bata, nag-iwan siya ng 3 liham. At sinabi niya, pwedeng basahin yung una at pangalawa, pero wag babasahin yung pangatlo hanggang 1960. Yun ang instruksyon. Binasa nila yung 2 liham. Pinakita lang sa liham, darap, malinis ang buhay, magpakababa, magpakabuti, at kung hindi kayo magiging mabuti, kakalat ang komunismo. Yan ang sabi sa liham. Pero hindi nila binuksan yung 3 liham, yung 3rd letter. Pero nung 1960, in-announce ng Vatican, bubuksan at babasahin natin ang linalaman sa publiko. Pero nung araw na yon, late na nag-announce ang Vatican at hindi nila sinabi ang laman ng letter. Ang sinabi lang nila, wala tong kinalaman sa ating panahon. Kaya hanggang ngayon tinago nila. Bakit ganon? Bakit nila tinago yun? Nangyari ito mga 1914, 1915 din. Yung tinatawag nating apparitions at Fatima. Tapos meron pa isang nangyari. Bago si Pope, Francis, meron tayong tinatawag na Pope Benedict. Bago si Benedict, may tinatawag tayong Pope John Paul II. No? Bago siya, merong John Paul I. Si John Paul I, nung na-elect siya na Pope sa isang, bang tawag doon? Meron silang sistema, mga kardinal, nagsasama-sama, tapos mag-i-elect sila ng Pope. Conclave ang tawag nila. Pag nakaboto na sila ng Papa, sinusulog din yung papel, pag lumabas na yung usok, alam nila kung meron na, wala pa. Kung puti yung usok, ibig sabihin may Papa na sila na boto. Pag itim yung usok, wala pa sila na boto. Nung naboto si John Paul I bilang Papa, hindi po siya nakaupo, nag-announce na siya. Pag ako maging Papa, ilalabas ko ang 3 liham ng Fatima. Yan, nag-announce siya ng ganon. At kakalabanin ko ang komunismo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng simbahan at tutulungan kong mahihirap. And then, nung naging Papa siya, wala pa sigurong 2 buwan na matay. Binangungot daw. Ewan ko kung binangungot nga talaga. Pero dahil doon namatay siya, hindi na naman nailabas yung 3 liham ng Fatima. So maaring may alam din sila na hindi nila sinasabi. Kasi bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nila linalabas yung 3 liham ng Fatima na sinasabi. At saka itong mga period na ito, ang panahon ng napakaraming kaganapan din sa mundo. Predict ni Russell, yung founder ng Jehovah's Witness, ang Armageddon daw ay mga 1914. Itong panahon na yon. Na itatag din ang Iglesia ni Cristo noong mga panahon 1915, 1914. Kaya ito ay napakahalagang panahon. Maraming mga nangyari sa kasaysayan ng tao. Pagkatapos ng unang digmaan daigdig, nagkaroon na naman kaunting panahon ng kapayapaan, pumutok ang 2 digmaan pandaigdig. Kaya parang tamang-tama, lahat ng nakikita natin mga palatandaan ay nandyan. Sinabi rin ng Biblia, kakalat daw ang gospel, ang ebanghelyo. Ito daw ang isang palatandaan na malapit na tayo sa katapusan. Ang Kristyanismo ay kumalat na sa buong mundo. Kaya wala na tayo hinihintay. We have come to the day and age of the second coming. From 1917, the earliest, to 1930, the latest. Hindi na ito hinihintay, dumating na tayo sa panahon ng second coming.
This is the last days. As conclusion natin, ito yung sinasabi ko kanina. Yung may mga makikita tayong sign. Ito yung pinag-usapan natin sa eschatology. Kung natatandaan nyo, mayroong mga palatandaan na nabubuo na yung tatlong blessing. No, hindi ko na ulitin. Pero itong mga ito ay mga palatandaan na ang mundo natin ay nagbabago patungo sa pagpapatatag ng tatlong blessing. Kaya ang sabi ng lecture sa eschatology, dumating na tayo sa last days. Ang last days ay ang pagdating din ng Messiah. Ito pa isang prediction. Kailangan daw lalaganap sa buong mundo ang gospel at ito'y makakaabot sa lahat. Ito na raw ang magbibigay ng hudyat na dumating na tayo sa katapusan. Wala na rin tong hinihintay. Ang Biblia o ang gospel, ang Banghelyo ay tinuturo na sa lahat ng tao sa buong mundo. Ibig sabihin, dumating na talaga tayo sa tamang panahon. Ito isang quote lang ito sa isang theologian. The 19th century, yung nakaraan, isang panahon ng paglaganap at pag-advance ng Kristyanismo. Sa wakas, ang Kristyanismo ay naging isang world religion. Dahil sa universal faith na yumayakap sa mga lalaki at babae, iba-ibang lahi, kultura, at iba't ibang level ng sibilisasyon. Pinapatunayan lang nito na ang Christianity o ang Ebanghelyo ay kumalat na. Isang palatandaan na dumating na tayo sa katapusan ng panahon. Isang German sociologist, hindi ko na siguro babasahin lahat, pero ang ibig sabihin nito, ang daming mga nagbabago sa panahon natin. No? Ang daming mga empires na nawawala, mga monarchies na nawawala, even mga demokrasya na nagsishake. Dumating na tayo sa tunay na panahon na naghahanap ang tao ng talagang pagbabago. Kaya yan ang resulta ng eleksyon natin. Hindi ng mga naging reflection. Gusto ng tao, hindi lang yung pagpapatuloy ng tuwid na daan. Pagbabago ang